Ay, okay lang po. Ayan, sige. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, good evening po. Sabihin nga po sa katabi ng good evening. Ayan. Okay po. Ayan, sige po. So, welcome po sa ating pang-apat na simbang gabi na Holy Nights, 9 Holy Nights. Para po sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Teacher Bayboy. And pakisabi rin po sa inyong katabi, wow, 5 more days. 5 more days. 5 more days na lang. Ayan. So dahil pang-apat na po tayo na araw po ngayon, ano po ba yung mga naging message po natin? Ayan. Pa-next po. Okay, so ano po yung mga naging topic natin ng mga naunang gabi po? Ano po yung C? Sino po nakaalala? Carol. Okay, very good po. Carol or mag-aawitan para sa Diyos. Ano po yung H? Ham. Okay, ham or kasaganaan. At yung letter R po ay reindeer or yung selflessness daw po or pagbibigay. So syempre po, lagi po tayo nag-uumpisa sa isang activity or game. Ayan, so pilipan muna, PowerPoint muna po. Ang laro po natin ay very sikat po. Nanonood po kayo ng sa Channel 7, si Ding Dong Dantes. Ano po laro yan? Lalabas po dito si Ding Dong Dantes. Ano po laro yan? Ayan. Family Feud. Okay.
Kuya Sean, sila Sam. Malaki ano? Ayan, so yung prize po natin, meron po tayong isang tanong lang po dito and 5 sagot po. So yung sagot po natin, ang prize ko po, kasi lagi po may prize, hindi po ako nakabili. So meron po tayo ngayon. Wala po akong inaanak, so ito po ang pamasko natin ngayon. Ayan. Ayan, so meron pong 3 common lang na sagot and 2 medyo special na sagot para sa 50 pesos. Ayan, ayan na ba? Sige po. Wait lang po. Okay. Ayun na. Ano pa next pa? Ayan naman. Wala pa kayo man. Ay, may YouTube ata po. Pa-X muna po. Sorry po. Nasa double ano po may technique. Pa-X muna. Yung YouTube po. Oh, sige, akin lang po. Natulong ko lang po sila. Ayan, okay, welcome to Family Feud. I'm your host. Okay, so ang ating tanong po ngayon ay... Paki-next po ang ating tanong. Paki-next po. Ayan, okay. Saan karaniwang nanganganak daw po ang isang ina? So napakadali lang po ng tanong natin. Punta po dito sa harapan, una-unahan. Ayan. Hospital? Meron po ba na yung hospital? Pakipindot po. Next po. Next slide po. Next slide. Tapos pindutin po yung sagot. Wait lang po. Ay lang si Erda. Meron po silang sagot dun eh. Answer sheet. Ay! Parang bukas na lang po tayo. Parang bukas na. Bakit? Wala nakita na yung Gusto niyo po ba dito mag-message? Okay, tignan mo na card. Passport. Okay, ayan. Wala ko lang yan. Okay, so tama po si Justin Hospital. Kung wala tayo may problema kanina po. Sino ba po? Ayun si Kuya. Hindi Kuya. Sagot niyo po. Lying in daw. Meron daw po ba? Yeah! Next! Sino pa? May nasa po po? Punta po dito sa harap. Sa bahay po. Sa bahay? Meron po ba tayong sa bahay? Sister, nakasama po kayo sa bahay? Saan po? Sister, dahil dyan. Meron, oh, may sabsaban. Sister, hindi niyo siguro nakita yun. Ano po yung last kaya natin? Meron po makahula? Sister. Wala lang po. Sige po. Sa mga sasakyan. Sa mga sasakyan. Meron po ba tayo? Wala daw po tayong sa sasakyan. Kasi baka mahulog po yung bata. Sa tricycle po na. Sa ambulance? Pwede, pero parang sasakyan na rin po. Ano ba kaya? Ano ba po kaya ang ano? Palapit po dito kung may sagot. Huwag po taas. Ay, bawal po yung may hawak ng answer sheet. Sino ba po? Ano po siya? May kama din. Malinis. May bed po siya. Tapos malinis. Saan pa ba kaya ito? Hindi po siya clinic or hospital. Tinitirhan din po natin itong minsan. Lapit po dito. Sayang yung 50 pesos, sister. Papamili ko na lang ito. Ano po yung sagot niyo po? Sa hotel. Sa hotel? Meron po ba na yung hotel? Ayan, may hotel po tayo.
presentation. So, yung sabsaban po, tsaka yung in ay 50 points or 50 pesos. Kasi sila po yung topic natin tonight. Ayan. Okay, start na. Okay po. So, dahil nga po tayo ay tapos na po sa C, H, and R, ngayon po ay nasa letter I na po tayo. Ano kaya po yung I? I. Yung letter I na I. Ano po yung letter I? Wait lang, asan na yung remote? Ay, tatry ko po sana. Sige po, ano po kaya yung letter I? Ay, ako nag-next. Ako ba yung nag-next or hindi po? Sige, yan na po sila, Sean na lang po mag-next. So, ang letter I po natin ay... ano po nangyari? Pinapapindot niyo po ba ako? Hindi po gumagana eh. Okay lang po, kayo na lang po mag-next. Ayan. Okay, so yung letter I po natin ay... in daw po. Ano po ba yung in? Ano? Yung punchline ko, mami, wala na. Yung ano po pumapasok sa utak natin pag narinig po natin yung salitang in. Kabaliktar ng out nga po. Wala na wala. Like, wala na po. Kaya wala po siyang 50 pesos today. Ano po naisip natin pag in? Katulad na nabanggit po kanina. Para po siya isang hotel. Para po siya... Pwede po pa next. May sweet pointer lang. Ayan, so ayan po yung mga possible na naisip natin. Pwedeng may aircon, nag-i-in daw po tayo or hotel kung bakasyon po natin, may staycation, sige po. Okay, so ayan, ang in daw po ay isang tuluyan kung saan tayo ay well taken care of. Pero ito po, ngayong Pasko po, ang pag-uusapan po natin in ay isang in na lugar na sumisimbolo ng walang space, walang lugar, walang hindi available for us. So ano kaya po itong kwento na ito? Pwede po bang pakiplay yung video? Sasara po ilaw. Wait lang po. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land. Dry and weary land where there was no water. I won't believe it. So that they're completely full, senseless. Walked down as it were. I think it's because he knows that we aren't exactly. That I can't just give him more money like the others can. But he insisted that they were full.
I was furious, but I kept my calm, like I promised. Of course. Told him about our situation. That didn't make a difference at all. Just said that there was nothing. Finally, his wife said that if we wanted, we could try camping in the stable. They promised us water and blankets to air, even lamb's clothes for the baby. And they promised that they would be clean. But I can go look for Senor. If he is living in the same home, then he will have room. I'm sorry, they slowed us down. We should have stayed up. Oh, it's not your fault. Joseph? We can't keep looking. Have the training started? He's good. Sorry, he said there was nothing. I know. Alright. Alright. If you'll make it work. Yes. Yes. We'll make it work. We'll make it work. Okay, ayan po. So, si Sir, may pwede urok ay konti. Hindi pa rin tayo siya mag-aari. Ayan. Okay. Next niya, ha? Ayan, pwede. Sige, next niya na lang. Ayaw nito rin ito. Signal. Okay, back pa. Ayan, okay, so napanood na po natin for sure ilang beses ang nativity scene. Tama po ba? Nung naghahanap sila Jose at Maria na matitirhan habang buntis si Maria kay Jesus po. So, alam po natin na parang sila ay, ang pagkakaalam po natin ay silang, ilang beses sila na-reject. Na-reject sila ng mga tao po sa town ng Bethlehem. So, tayo rin po ba ay na-reject na po? Alam naman po natin ang rejection po, no? Ano po ang rejection? Pwede na-reject po tayo sa work, sa school, or isip ko po kasi yung mga nangangaroling. May mga nangangaroling po dito, di ba? Pag biglang pinagsaraduhan po kayo ng pinto, or yes ay patawad, or talagang hindi kami nagsiselebrate ng Pasko daw po sila. Ayan, nakaka-feel tayo rejection, parang nakakahiya po, So, yung dito po, makikita natin na sila Mary at Joseph ay nakaranas po ng rejection. Kaya po sila nag-end up sa sabsaban kasama ng mga hayop. Basahin po natin ng sabay-sabay sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 7. Sige, sabay-sabay po natin basahin. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose pumunta sa Judea, sa Bethlehem ng bayan sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Summer, next po. Sama rin niya umuli upang magpadala si Maria ng kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang pa. Next po. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang pangalan na isang lalaki. Pinalad sa ang sanggol at inilaga sa sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So yung next picture po, makikita natin na ayan, ganyan po yung imagine natin every time na mababasa, mapapanood natin ang nativity scene. So parang si Joseph at si Mary ay nag-travel po, di ba, mula sila sa Nazareth, and laging sinasabi na, ay, walang kwarto dito, walang no vacancy, no room, sabi sa next picture. Ayan, no room na daw, ayan, kahit saan wala talaga po. Ano po bang, so ang naisip po ba natin ay inn na parang hotel? Kasi nabanggit po, di ba, ng pwedeng manganak sa hotel kasi may kama po doon. So ano bang hotel na malapit dito? Alam niyo po yung sa Golden, yung parang Pink Paradise. Pag kunyari umabot sila, tapos sabi, no room na, no vacancy. So, umabot pa po sila sa Imus noon, kabitin niyo po pala sila Maria. Pero yung inn daw po na sinasabi, ay isang myth lang daw po pala. Hindi daw po pala isang nirerentahang inn ang tinuluyan nila, Jose at Maria. Paki-next po. Ayan, okay, sige, paki-next pa po. Ayan. So, ayun nga po, no, near roleplay kasi ng mga bata ngayon na parang nasa sila sa isang stable or isang barn. So, ito pala mismo po, no, may 4 na poste, tapos parang may bubong. Ganito po yung may imagine natin pag nativity scene. Pero ang sinasabi daw po, hindi daw po ganyan ang
talagang nangyari. Myth lang daw po pala yan. Okay, next po. Ayan. So sa buong gospel daw, sa aklat ng Mateo at Lucas, ay wala daw po ever binanggit na innkeeper or inn. Basahin nga po natin mula sa Luke chapter 2 verse 4 to 5. Ayan, sige. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Next verse, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child, and so it was, that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Paki-next po yung picture. Ayan, so ito daw po yung town, small town of Bethlehem. Small town pa lang po yan, pero small na lugar na parang, siguro ano po ba, parang General Trias or Pasong Camacho, parang maliit lang po siya na town. So doon daw po, nagpunta sila, Jose at Maria. At ang sabi po, kaya sila pumunta po doon, kasama na sa reason po, is dahil may census po. So dahil daw si Emperor Caesar Augustus, nagbibilang daw po ng mga tao. Parang yung ngayon po, di ba? Nagsisensus pa rin po ba? Kumakatok sa mga bahay. Ilan po kayo dyan sa bahay? Ilan po tao dyan? So nagsisensus daw po sa Bethlehem. At kaya sila pupunta po doon kasi galing si Jose sa angkan ni David. Sabi sa lineage of David. Paki-next po. Ayan. So dito po nabanggit yung first time yung word na in. Paki-next po. Ayan. So, pakibasa nga po, ano po yung in daw na Greek word? Kaya po ang basahin? Katalumatias. Ayan, katalumatias or yung guest house daw po ay Greek word na katalumati. So, ang ibig sabihin daw po kasi ng katalumati, paki-next po, ay upper room. So, hindi daw po pala ito inn or hotel. Ito daw po pala ay nasa taas ng isang bahay, isang personal na bahay. So, alam niyo po yung guest room po, di ba? Sa pag may yaman daw po, meron silang guest room. So, pwedeng tumuloy doon yung mga bisita. Pag meron po bisita sa kanila, doon matutulog. Or kahit sila mismo po doon natutulog. Nabanggit na po kasi ang term na katalumati sa aklat ng Lucas. Paki-next po. Sa Luke chapter 22 verse 11, ito po ay yung sa kwento ni Jesus, kasama niya po yung mga disciples during the Passover. So, sabi po niya dito kasi, follow him to the house that he enters and say to the owner of the house, where is the katalumati where I may eat the Passover with my disciples? So, nakikita po natin dito na ilang beses na nagamit na po pala ang katalumati. So, ang katalumati ay hindi siya yung hotel. Thank you so much po. Hindi siya hotel or hindi siya binabayarang lugar para matulog doon. Ito po ay isang guest room lang. So apparently, yung mga nag-reject po kay Joseph and Maria ay mga guest room lang, mga personal lang na bahay. Paki-next po. Ayan, ganito po yung itsura niya po. According po kasi kay EFF Bishop, ay ganyan daw po ang struktura ng isang bahay noon sa Bethlehem. Ayan. So nakita niyo po yung taas, yan yung parang higaan po nila, may bed po sila dyan, habang yung baba po yung stables. So dyan po yung mga hayop, dyan po natutulog, kumakain, at nagpupupo, at dyan yung mga hayop. Paki-next po. So ayan, yung nakalagay po kasi sa taas ng picture, nakalagay away in a manger but not in a barn. So, nai-imagine po natin lagi na sila Joseph and Mary, pinalayas po sila, tapos kung pinalayas sila, o sige dito na lang kami, dito na lang sila nagstay sa isang parang shepherd, gan po yung na-imagine natin, na so dyan na lang po sila natulog, malayo sa mga bahay, malayo sa mga lugar. Pero apparently, nandun daw po pala sila sa ilalim, sa ground floor, sa labag, kung nasan yung mga hayop. Kaya may mga hayop, kaya na-imagine ng mga tao na barn, kasi may mga hayop daw po. Paki-next po. Sige, paki-next po. Yan. So, eto daw po, ang meaning kasi, yung pandokeyon. Pandokeyon daw po ay isang rental inn or place one could stay for a price. So, ito daw po yung na-imagine natin kapag sinabi yung word na hotel. Ito na po pala talaga yung totoong binabayaran ng tinitirhan. Sige, paki-next po. Ayan, so kunyari nag-stay po kayo sa Boracay, nag-stay kayo sa ito, tapos kailangan nyo lang ng temporary na titirhan, ayan po yung rental na inn. So, ang pandokeyon, ay nabanggit daw po pala sa story ni Good Samaritan. Alam niyo po yung story ni Good Samaritan? Tsaka yung Jewish traveler. So, ang kwento po nun, may isang Jewish traveler na siya'y binugbog, puno siya ng pasa, nakahilata siya sa sahig. Dumaan si Good Samaritan at ginamot niya yung mga sugat, kinover niya, at dinala daw niya po sa isang pandokeyon, isang rental na inn. So si Lucas, sa aklat po ito parehas ni Lucas. So nakita niyo po, medyo pero nakita niyo po na may difference daw po pala ang katalumati at ang pandokeyon.
So ang Pandocaon ay lugar ng mga nagrerenta. Ang Katalumati ay isang kwarto sa taas ng bahay, ng personal nating bahay po. So ayan, sige, paki-next po. Ayan. So ayan po si Good Samaritan. Sige, paki-next po. Ay, ayan, na-next. Okay, sige. So, ayan po. Yung sinasabi daw po pala, yung isang personal na bahay, dahil nga po galing po sa linya ni David, si Jose, si Joseph, yung pinuntahan po pala nilang mga bahay ay mga kamag-anak po nila. Mga malalayong tita, hindi po ako umiiyak, nagpapakis na po. Yung mga malalayong tita, malalayong tito, mga pinsan, yun po pala yung mga kinatok nila. Bahay-bahay po sila, salamat po. Bahay-bahay po silang pumunta sa mga kamag-anak po nila. Pero ang sabi daw po, laging, no room na kami, full na kami, wala nang pwesto. So, yung rejection na iniisip po natin, rejected lang sila, akala natin ng mga hotel, mga 5-star hotel, pero hindi po pala. Na-reject pala sila ng mismo pamilya po nila. So, gano'n pa po kasakit kaya iyon? Sige, paki-next po. Ayan, so ano po ba yung sinisimbolo ng isang punong-punong bahay panuluyan o tahanan? So, yun po yung ating topic ngayon sa in. Next po. So, sige, ayan. So, minsan, sa kwento po ng nativity scene ni Jose at Maria, sila po ay kumakatok sa mga bahay ng kakilala nila, pero lagi silang puno. Ang sinasabi po sa atin ngayong Pasko, paano daw po kung si Jesus, si God, ay kumakatok na rin po pala sa ating bahay or sa ating buhay, tapos punong-puno na rin po pala tayo, puno-puno tayo ng iniisip, puno-puno tayo ng ginagawa. So, kinakatok na rin pala tayo daw ni God. Pakitext po, sige. So, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, hindi naman, baka inisip niyo kung ngayon kakatok si God pag uwi niya sa bahay, gano'n. Baka lang po, Shopee delivery lang po kasi yun yung kakatok sa inyo. Tapos, kasi pwede din daw mga pulube or mga kaibigan natin, yung kumakatok daw pala po sa buhay natin. Ang sabi po, mas mainam pa nga daw po yung sa mga pulube na kumakatok. Kasi tama po ba, pag nakita kayong pulubi na humihingi, nakalagay ganyan, yung konting tulong lang po, parang hindi ko na kailangan ng parang last ng boses ka. Ayan, pag may humihingi ng tulong ng pagkain, bibigyan po natin sila, di ba po? Pag humihingi sila ng pera, ayan, very good ang Sunday school. May humihingi ng pera pang biyahe pa uwi daw sila Bicol, bibigyan natin sila pera. Eh paano po yung mga kaibigan natin na lugmok na po pala? Depressed na po pala, ayan yung mga determined na mga kabataan, may sobra na po palang pinagdadaanan. Hindi naman po nila yun sasabihin, hindi naman po sila kakatok mag-voice out, pero kailangan po pala natin silang i-check up din. Kasi, sige, paki-next po. Ayan, kasi tayo nga po minsan, hindi po yan totoong chat, don't worry. Ayan, minsan po, tayo nga mismo, pag nag-chat po tayo sa mga tao, ano po natin pag na-scene lang po tayo? Pag delivered, pero hindi naman tayo binasa. Pag ilang araw na po, tapos parang hindi naman pala binabasa yung message. Nag-long message ko pa, mula Merry Christmas, tapos nag-Happy New Year, tapos nag-Happy Birthday, hindi pa rin talaga po nasa scene. Parang pwedeng gagawin natin, parang minsan dinidelete na lang po natin, yung message. Parang nakakaya, parang ang dami ko sinabi sa kanya, tapos di naman pala napapansin. Nakaka-feel vulnerable. Paano po kaya yung ibang mga tao? Ang sabi po, parang tulad ng isang kaibigan na dapat check up din natin and every now and then, para marinig kung may kailangan po sila, kung kailangan nila ng tulong. Si God din po, kailangan meron tayong specific na quiet time, specific na alone time, para marinig natin kung ano yung gustong sinasabi, kung ano yung gustong ipagawa at sinasabi sa atin ng Diyos. So, ayun nga po, marami po tayong iba't ibang rejection, rejection sa trabaho, sabihin nila, hindi ikaw yung hinahanap namin ngayon, sino po bang hinahanap nila? Meron din pong rejection sa kaibigan, ayan, may sarili silang nagkakaintindihan sila, gumagala sila, hindi ka kasama, may sarili pa daw silang GC, hindi ka kasama, or sa mga nanay, kasi parang pag kabataan ko, example ko na, kunyari nakita niyo po yung kabilang kanto, puro mga nanay, nagchichismisan sila doon. Sabi ko, ba't di ka sinasama? Chismosa din naman ako. Ayan, rejection po din sa pamilya mismo. Ayan, hindi kayo nagkakaintindihan. Di ba po parang mismo sa loob na ng bahay, may rejection ng opinion, may invalidate ka. Ayan, parang mga Twitter post pala po ito na mga nararamdaman ng mga kabala. Hindi pala kayo nagkakaintindihan. Yung nanay, hindi niya naiintindihan yung anak hindi niya naiintindihan yung nanay. And rejection po syempre na yung naisip po natin una pag sinabi rejection ng someone special na love natin po, no?
Hindi lang po ito sa mga kabataan na nag-confess kay crush. Tapos sabi ng crush, thank you. Thank you. Ayun pala yung term. Thank you. I'd like us to be friends. Ayan. So, hindi lang po siya yung rejection pala na gano'n. No? Kasi, yung mga tama po ba mga kabataan, may mga nag-confess ba dito? Sino teacher nyo? Ayan. So, okay. So, kung ba't nag-confess kayo, tapos sinabing thank you, ba masakit na nga yun? No? Paano ba po kaya yung mga mag-aasawa na, no? Na sabi nung lalaki sa asawa, mahal kita. Thank you. Thank you lang din po yung sagot niya. Ayan. So, mas masakit po syempre pag mag-asawa na kayo, may pamilya, may anak na po kayo, may bahay na kayo, tapos rejected ka pa rin po sa sarili niyong pamilya. So, ito po yung kwento natin ni Leah, Rachel, and Jacob. Kilala niyo po ba si Leah, Rachel, and Jacob? Ayan po sila. Si Leah, Rachel, Jacob. So, si Laban po, maikling kwento lang, si Laban po ay isang tatay. Meron po siyang dalawang anak na si Leah at si Rachel. Mas matanda po si Leah, ayan yung galit po sa gilid. Mas bata po si Rachel. Ayan. So, isang araw daw po si Jacob, isang lalaki, nagkagusto kay Rachel, mas batang kapatid. Si Laban po, yung tatay, ayaw niya po na mauunang magkaasawa yung bunso kaysa sa panganay. So, bawal po ba muna akong mag-asawa hanggat wala po yung ate ko? Okay po. Ayan. So, kailangan daw po muna yung panganay po muna yung magkakaasawa bago yung bata. Parang hindi na po mag-asawa. So, ayun po. So, sabi po ni Laban, ang pakasalan po muna ay si Leah. So, yung mas matandang kapatid. Kahit hindi naman niya po mahal si Leah, si Rachel ang mahal niya, kailangan niyang pakasalan si Leah para makuha niya ang loob ni Rachel. So, fast forward po. Sige, next. Next pa po pala. Ayan. So, nagkaroon po sila ng anak. Ang una po nilang anak ay si Ruben. Paki-next po. Si Ruben. Ayan. Kaya pala wala po si Kuya Ruben. Ayan po siya. Si Ruben daw po, ang ibig sabihin ay seed. A son. Yun po palang ibig sabihin ng Ruben. Ang pinangalan po ito ni Leah sa kanyang unang panganay na anak kasi nga po hindi siya mahal ni Jacob. Pero dahil nanganak na po siya, parang tignan mo may anak tayo, parang mahalin mo naman ako. Hindi. Mas maganda si Rachel talaga. Mahal na mahal niya po talaga si Rachel. Yung susunod po nila naging anak ay si Simeon. Ano po yung ibig sabihin ng Simeon? Herd. So, ang sabi po kasi, kaya daw po ibig sabihin ng Simeon ay herd. Dahil sabi niya po, naririnig ng Diyos ang aking cry out na ako'y malungkot, hindi ako minamahal. Kaya ang susunod po, pangatlo, ang Levi, ang ibig sabihin po ay attached. So, grabe po pala mag-yearn si Leah po, no? 3 anak na po siya, hindi pa rin po siya mahal ni Jacob. Etong attached po, inisip niya po kasi baka pangatlong anak na, magustuhan na ako ni Jacob, ang dami na naming anak ko, pang isang basketball team na yung binubuo nila po, 6 po kasi naging anak nila, pero hindi pa rin po siya mahal ni Jacob. Naalala niyo po ba? Nagpakasal po ba si Jacob and Rachel pa din? Opo, no? Kasi nagkaroon na Joseph the Dreamer. Tama po na nagkaroon pa ng Joseph. Nagkaroon po sila ng iba pang anak, si Jacob and Rachel. So kung tayo po, na-reject tayo ng ilang beses ni crush, ni asawa, paano ba po kaya si Leah? Na nagkaroon na ng 3 anak, rejected pa rin po siya ng asawa niya. Hindi pa rin po siya mahal ng asawa niya. Dumating po ang panahon na nagkaroon po siya ng pang-4 na anak, na si Judah. Ano po ang meaning ng Judah? Praise. This time, I will praise the Lord. Paki-next po. Ang sabi po dito, hindi daw po nagbago ang sitwasyon, pero nagbago ang kanyang puso. Hindi po siya biglang magically in love na bigla si Jacob sa kanya. Hanggang matapos po ang kwento, si Leah po hanggang ngayon kilala natin bilang ang babae hindi minahal ng asawa. Nakakalungkot naman po yun. Nakakalungkot na isipin. Isang babae hindi talaga minahal ng asawa. Pero nagbago daw po yung perspective po niya. Nasabi niya, hindi ako mahal ng asawa ko, pero mahal ako ng Diyos. Paki-next po. Ayan. So, ang sabi po, imagine niyo po, kung sa panahon po yun ito ngayon, si Leah ilang beses siya nagkaanak, ganyan, pinagsisilbihan niya po for sure, good housewife po siya, pinapakain niya, minamahal niya, pero hindi siya na-appreciate, hindi siya tinitingnan. Pagpunta ng bahay ni Jacob, asan na si Rachel? Asan na si Rachel? Asan yung kapatid mo? Hindi siya minamahal. Pero sabi ni God, I see you. I love you.
hindi ka talaga mamahalin ng lahat ng tao sa mundo. Hindi ka talaga appreciate kahit ibigay mo lahat-lahat ng meron ka sa buhay mo. Minsan talaga hindi ka mamahalin pa rin pabalik. Pero si God, mahal na mahal po tayo. Paki-next po. Ayan. Kaya naman po, si God, binless po si Leah. Alam niyo po ba na si Jesus, ang Messiah, ay nagmula po sa angkan ni Leah. Nagmula po siya sa angkan ni Judah. Si Judah yung praise po, no? This time, I will praise the Lord. So, grabe po, blessing naman po yun, di ba? Parang kay Leah po na hindi na siya minahal ng asawa niya, paki-next po. Pero siya ay sobrang mahal na